Isa ka bang online seller at kinakabahan every time na walang pumapasok na benta sa iyong online shop? Then, tuturuan kita kung paano magkaroon ng benta ang iyong online shop without spending money on ads. Hi guys, I'm Wilma and I've been a full-time online seller for 4 years already and this is our main source of income. Ramdam ko ang kaba, ang pag-aalala, ang takot every time na walang pumapasok na benta sa aming online shop dahil ito nga ang kabuhayan namin. 4 years ng aking pagtitinda ay inaral ko ang mga tutorials and tips ng mga online shopping platforms na makikita natin sa kanilang mga online channel. At the same time, nag-trial and error ako at nakita ko kung ano yung nag-work at ano yung hindi. Kung ano yung nag-work dati sa hindi na nag-work ngayon. At ngayon, i-share ko sa inyo ang 7 tips kung paano magkaroon ng organic sales sa online shopping platforms without spending money on ads. Sa dami ng nasubukan ko, these 7 ways are timeless at pwede nyo magamit din sa iba-ibang platforms like Lazada, Shopee, TikTok, and even sa Facebook Marketplace. Number 1 na tip ko ay kumuha kayo ng magagandang product picture ng inyong produkto. Mas maganda kung actual picture siya. Hindi lang yung tipong picture na galing sa Shopee, ng ibang seller, or ng galing sa supplier nyo. For example, damit ang yung binibenta. So, mas maganda, makonvey natin kung para kanino ba yung damit. For example, for plus size women ba? Or for petite women? Kids lang ba to? Or pang adult? Diba? Minsan kasi mukhang pang adult pero pang kids pala yung size. So, mas maganda rin maglagay ka ng product sizing. Tapos, maglagay ka ng close-up picture ng tela. Tapos, kung paano yung pagkakatahi. Kung double stitch ba to. Mas maganda rin na actual na tao yung nagsusuot ng damit at hindi mannequin. Kasi nai-imagine nung potential customers mo kung paano ba siya magiging fit or babagay sa kanila kapag suot na nila yon. Sa mga shopping platforms ay at least 10 pictures yung pwede mo i-upload. So as much as you can ay i-maximize mo yon at i-upload mo yung magagandang pictures ng product mo. Second one ay mag-create ka ng video ng product mo. Lalo ang mga Pilipino ngayon mahilig manood ng videos like Reels, YouTube Shorts, and TikTok video. Then, mas maganda na mag-create tayo ng video ng mga products natin. So, dito po pasok pagiging content creator. Dati, ang mga content creators, vloggers, nagiging businessman sila. Ngayon, ang mga businessman, dapat content creator na din. Hindi natin kailangan mag-hire ng artista, ng mga professional vloggers, and videographers para mag-create ng video ng product natin. Dapat tayo ay nakaka-adapt na rin sa trend. Kung nahihiya ka pang magpakita sa mga video ng product mo, then, you can also create behind the scenes ng inyong operations. Pwede mo ring videohan ng up close ang iyong produkto, tapos i-dub mo yung mga frequently asked questions, at i-share mo rin yung mga benefits ng iyong product. Ang third tip para magkaroon ka ng benta without spending on ads ay optimize your product listing through keywords. Ito yung tinatawag na search engine optimization or finding the keywords na ginagamit ng mga customers mo to search for a specific product. For example, nagbebenta ka ng dress. Dapat basic na yung listing mo ay merong dress, hindi brand name mo. Hindi muna yung brand name mo, lalo kung hindi ka pa sikat. Dapat kung ano yung keywords na ginagamit ng customers to find your product, ay yun ang magiging product title mo at yun din ang ilalagay mo sa yung mga product description. Mas maganda kung mas specific. For example, formal dress for work, formal dress for civil wedding, formal dress for baptism, bridesmaid dress. Ganon, di ba? Mas maganda, mas specific para mas targeted yung audience na makakakita ng product mo. Dahil pwede ka nga nagbebenta ng dress, pero ang dress na yun ay hindi para sa lahat or para sa lahat ng okasyon. Ang 4 tips na mabibigay ko sa inyo ay create promos, discount, and free shipping. Lalo yung free shipping, napaka-importante nun. Di ba tayo as a buyer sa mga online shopping platform, pagpa-checkout na tayo, tapos walang free shipping, parang, ay wait, maghahanap muna ako ng shop na may free shipping, di ba? So, it's a good strategy to offer free shipping dahil parang mas naging seamless yung checkout ng mga customers. So, sa mga platforms, usually, hindi naman yung actual shipping cost. Aralin nyo yung mga ganong charges ng platform. And then i-adjust nyo yung product price nyo para ma-accommodate yung mga ganong charges ng platform para makapag-offer kayo ng mga free shipping and discounts. Kasi nasa psychology ng mga customers talaga na kapag may free shipping, okay, check out na agad versus mura ka nga pero wala kang free shipping. Parang na-hold back sila mag-check out. Facebook Marketplace, actually ginagawa namin to before nagbebenta kami ng musical instrument. For example, ukulele yung binibenta namin. So, ang puhunan namin, for example lang 500 pesos. Tapos ibinibenta namin to sa marketplace na 1,500. Tapos in-offer na namin sa mga customers namin na free shipping, cash on delivery. Dahil mostly mga customers nga namin, napansin namin na
They factor in also yung cost ng shipping fee. Parang mas madulas or mas mabilis silang mag-check out kasi free shipping at cash on delivery na. Around 200 to 500 pesos yung shipping fee namin. Depende sa kung gaano kalayo. So at least meron pa kaming 500 pesos na kita. Actually, effective to lalo kapag medyo high ticket or branded items yung binibenta nyo. Medyo hindi na napapansin ng customers yung difference. Ang next tip ko naman ay sumali kayo sa mga campaigns ng platform. For example, this March ay merong birthday sale si Lazada. Tapos, usually, merong double-digit sale like 11-11, 12-12, major campaigns. Based on experience, kapag sumali kami dyan, doble or triple yung usual orders na nakukuha namin. And during that time, yung mga platforms nagbibigay ng maraming free shipping, discount vouchers, payment discount vouchers, free shipping, napakadaming discount. At ang effect nun ay buying speed talaga ang mga customers. Usually, kapag isinali mo yung products mo sa mga campaigns ng platform, ay hina-highlight nila yon sa app. For example, dito sa Lazada, kapag sumali ka sa Laz Flash, ay kapag pumunta ang customers, usually sa Laz Flash, ay makikita talaga yung product mo sa harapan. Parang nasa department store yung product mo at nilagay sa harapan yung product mo. At syempre, kapag mas nakita ng customers yon, ay mas may potential na mabili siya, diba? Ang next tip naman ay find affiliates sa iyong product. Ang affiliates, hindi sila seller, pero para silang middleman. Ipopromote nila yung product mo at kapag nagkaroon sila ng benta, ay magkakaroon sila ng commission from that sale. Ngayon, sa mga platforms like Lazada, Shopee, TikTok, ay embedded na ang affiliates program. So, mas madali nang mag-work with affiliate. Kami, mostly ang ginagawa namin ay magkukontak kami ng affiliates na nagpo-promote ng same niche ng product namin. For example, gadget. Kapag naka-login ka sa seller dashboard mo sa Shopee or TikTok, ay pwede mo ma-browse in dyan yung mga creators. Tapos pwede mo silang filter by category. Tapos pwede mo silang i-message na, hello, can you promote our product and this is our commission rates. Actually, maganda dito, si platforms na ang bahalang mag-deduct ng commission. So, wala ka nang poproblemahing manual computation, ganyan. At kung makakahanap ka ng affiliates, actually, na nagla-live selling araw-araw, ay napakagandang opportunity yan. Dahil ang mga customer ngayon, lagi silang tumatambay sa live, kasi gusto nilang may makakausap about the product. Tapos, kung ma-flex sa video, yung actual product, ay napaka-bonus talaga yan. At ang ultimate tip ko ay mag-live selling ka. Ito yung pinaka-trend ngayon. Kung wala kang mahanap na affiliate, ay pag-aralan mo na ikaw yung mag-live selling or mag-hire ka ng person na magla-live selling ng product mo dahil sobra ito ang pinaka-effective ngayon. Ang mga customers kasi, they also want human interaction. So, ayaw nila ng bot. Though may mga customers din talaga na nag-check out na lang ng product. Pero may mga customers din na kailangan mo pang kausapin kasi meron pa silang mga questions regarding your product. For example, sa perfume namin, tinatanong nila kung ano ba yung amoy fresh, ano ba yung maganda pang ganitong panahon, ganyan, ano ba yung mas long lasting, ano bang mas bagay kapag a-attend sila ng kasal or pupunta sila ng date, ganyan. And yung live selling is the best way to build a relationship to your customers kasi hindi lang sila one time mag-check out, pero kapag nakuha mo talaga yung tiwala nila through your live selling, ay babalik at babalik sila sa iyo. At i-refer ka rin nila sa mga kaibigan nila, kamag-anak, ka-office mate, ganun. So that's my 7 tips kung paano magkaroon ng benta ang iyong online shop without spending on ads. Again, I'm Wilma, and it is my mission to not only help you start, but also sustain your business online. I was an employee for 10 years at naranasan kong ma-traffic, umiyak dahil sa hirap mag-commute, magkasakit, ma-stress. At ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang ma-miss ang mga significant moments ng buhay ng aking mga loved ones. And in this channel, I'm fighting against that. Kaya kung gusto nyo rin maka-escape sa ganong sitwasyon ng buhay, ay samahan nyo ako. Join my Facebook group. At doon tayo magchikahan at mag-sharean ng mga business tips. And also, like and follow this channel. Before tayo mag-end, I just want to share this word with you in John 10:10, that the thief comes to kill, steal, and destroy, but Jesus came to give us a life that is full and abundant. Tayo ay pagpalain pa ng Panginoon para patuloy tayo maging pagpapala sa ibang tao. Yun lamang po. Maraming salamat. Bye-bye!